Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, nawa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about the 5 aircon tipid tips that I want to share with you. Of course, so kung may balak po kayong bumili ng aircon o di kaya kung may aircon na kayo at naghahanap-hanap kayo ng mga tipid tips kung paano po bumaba ang konsumo natin sa kuryente, then this video might be the one for you. Okay, so before tayo mag-start guys, ako po pala si John and you're watching Pambansang Banlag, Pambansang Baluga channel. Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos. Once again, meron na naman po tayong panibagong vlog. And this vlog is about the 5 carrier aircon tipid tips that I want to share with you. Okay, so yan. Kung mapapansin ninyo, nandito po tayo sa aming aircon, which is the Carrier X-Power Gold 3. Okay, again and again. Kung napanood nyo po ang ating mga previous vlogs about this aircon, sana, ayan guys, meron po kayong konting knowledge sa kanya. But then guys, disclaimer lang po pala, hindi po ako professional na technician, hindi rin po ako sponsored ng anumang aircon brand. Nagkataon lang po talaga once again na ang aircon ko ay Carrier. Okay, so yun guys, ano ba ang mga topic natin for today? Okay, being mentioned, 5 things or 5 aircon tipid tips ang ating tatalakayin ngayon. Siguro guys, uumpisahan ko po ang ating vlog sa number 1 aircon tipid tip, which is the know your aircon. Okay, know what type of aircon you must buy. Okay, so ano ba yon? Okay, siyempre guys, may mga tao na nagtatanong hanggang ngayon, ano daw ba ang mas okay bilhin, window type ba or split type? About that issue guys, kung tatanungin natin is yung type ng aircon. Siyempre guys, kung meron na rin tayong budget at afford naman natin yung mga split type at kung ang bahay naman natin malaki-laki naman at meron naman tayong space for the outdoor unit, I suggest you go with the split type. Ngayon, kung tatanungin nyo, bakit split type ang nire-recommend ko? Actually guys, kahit saang comparison pa yan, talagang surely na mas tipid pa rin talaga si split type versus kay window type. Marami yung mga tao nakala nila mas tipid daw ang window type kasi isang unit lang siya. Pero ang hindi nila naiintindihan doon guys is yung consumption ng mismong air conditioner. Ang window type kasi guys, if I am not mistaken, ang pagkunyari naka-compressor off siya or naka-standby lang siya, yung tapos na siyang magpalamig ng area, mataas pa rin yung watts na kinukonsumption niya kumpara kay split type, which is si split type naman, pagka siya yung umaandar at nag-compressor off na siya or na-reach na niya yung lamig ng area natin, usually guys, ang nangyayari is dun siya sa pinaka lower wattage na lang. So yun ang ano natin dito, ang big difference nilang dalawa. However, yun nga, merong mga disadvantages si split type aircon, which is yun nga, nag-occupy siya masyado ng maraming space, and at the same time, medyo pricey siya kumpara sa window type, unlike with the window type na mura. However, yun nga, yung kapalit nun is mas mabagal magpalamig ang window type, and at the same time, malakas kumonsumo ng kuryente ang window type kumpara sa split type. Hindi ko na siguro bibigyan pa ng detailed science
experiment yan guys, kasi kahit saan pa kayong mag-research guys, ang split type talagang usually mas higher yung EER nila. Ano ba ang ibig sabihin ng EER? When we speak of EER guys, that means energy efficient ratio. Okay? So ang window type guys, usually hindi ganun kataas yung nakukuhang ratings niya, kahit pa sa mga magagaling na technicians na mga nagche-check na kung gaano ba kalakas ang consumption ng isang aircon. Kaya yun nga guys. So again, kung mayroon kayong space sa bahay, kung may budget, go for the split type. Ngayon, ang tanong naman, should we go for the ordinary aircon lang kahit na split type? Of course not guys. Kailangan guys, pumunta tayo dun sa unit na na inverter. Kasi guys, sa panahon ngayon, wala na po yatang mas titipid pa sa mga inverter type. Kumbaga, syempre, kung bibili na rin tayo para masulit natin yung pera natin, doon na tayo sa mga inverter type. At saka guys, maging warning lang sana sa inyo to. Kung bibili po kayo ng inverter na aircon, tandaan nyo po na yung pinaka-updated na refrigerant po ang dapat na bilhin ninyo. Huwag po kayong kukuha ng inverter na aircon pero luma yung klase ng refrigerant na nilagay. So ano ba yun? Okay. If I'm not mistaken, ang pinakabagong refrigerant po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, year 2021, ang pinakabago at pinakamagandang klase ng refrigerant natin ngayon para sa aircon ay R32. Okay? So, yung bago R32, R410A. Okay? So, kung as much as possible, bago man kayo bumili ng aircon, or kung nakabili man kayo ng aircon at ganun pa yung refrigerant niyo, siguro it's time for an upgrade. Or simply, bago kayo bumili, alamin nyo muna sa ahente ninyo or kung saan may nagbebenta ng aircon kung ano yung refrigerant na binibenta nila. So, again, yun nga, sana makatulong ito na sana R32 ang refrigerant na bibili ninyo na klase ng aircon. Wala pong uuna doon dahil yun po ang pinaka-tested ngayon na refrigerant na matipid sa konsumo and at the same time environment friendly. Okay? So yun guys, proceed na po tayo siguro nito sa next or second aircon tipid tip na masasabi ko or matuturo ko sa inyo. Okay guys, so ano ba ang pangalawang topic natin for the aircon tipid tips? Okay, so being said guys, ang number 2 aircon tipid tips natin is related sa ating mismong aircon, of course. So ang tinutukoy ko dito guys is ang maintenance natin sa ating aircon. Okay, so of course guys, ayan, kung mapapansin nyo, bagong linis yung aking mga filters. Okay? Once a week or at least once in every 2 weeks, kailangan na lagi nating nililinis yan. Lalo na kung sakali man na lagi po natin siyang ginagamit. Lalo na kung matagalan natin siyang ginagamit sa araw-araw. Malaking bagay guys na malinis yan dahil diyan po kumukuha ng energy ang ating aircon para po mas mabilis niyang mapalamig yung area kung nasaan siya. So, just imagine kung barado yan. Di ang tendency mangyayari nun guys, mahihirapan yung ating aircon. And at the same time, lalakas ang konsumo natin sa kuryente. So, napakalaking bagay ng cleaning and maintenance sa ating aircon tipid tips. At paalala na rin pala guys, within the 6 months period, ako ang pinaka-recommended ko na maintenance or general cleaning ng ating mga aircon, lalo na kung split type aircon ito, at least once a year, kailangan tayong nagpapa-general cleaning ng ating aircon. Iba pa rin po kasi yung nagpapa-cleaning talaga tayo dahil iba pa rin po kasi yun guys eh. Dahil pag yung mga looban na ng ating aircon ang na-damage, may possibility na siyempre masira, and of course, bandang uli, tayo ang mamumroblema. And at the same time, tumataas ang konsumo natin when it's always dirty. Okay? Okay guys, so proceed na po tayo dito sa ating pangatlong topic na aircon tipid tips.
Okay guys, so dito na po tayo sa ating third aircon tipid tips. Okay, so ano ba yon guys? Ayan, kung napapansin nyo po ba kung ano ba ang kakaiba nito sa ating ano ba ang kakaiba dito sa ating remote control? Ayan, kung mapapansin nyo guys, ano ba yung settings natin ngayon? Naka cool mode ako, naka 27 degrees Celsius ako na temperature, and at the same time, kung mapapansin niyo, naka todo ang fan speed ko. Yan. Bakit? Okay. So, syempre, medyo mapapatanong po kayo yan kung bakit ko ginagawa yan. Actually, guys, kakabukas ko pa lang ng aircon right now. So, ako guys, ang strategy ko kasi sa aircon namin, for the first 3 hours, nakatodo talaga or naka-max out yung fan speed niya. Bakit? Bakit ko ginagawa yon? Para lang sa inyong kaalaman guys, kapag ka po kasi agad na napalamig ng aircon natin, ang area kung nasaan ito, ang tendency guys, yung compressor niya mamamatay. So, ang aircon po kasi, kapag ka umaandar ang compressor nito, dun lang po siya kumukonsumo ng malakas sa kuryente. So, para mapabilis po natin na mapalamig niya ang room or area kung nasaan ito, kailangan guys, lakasan din natin yung fan speed niya. At ito pa po ang pinaka pinaka technique na ginagawa ko guys. As much as possible guys, kung kaya ko pang samahan ng electric fan ito sa loob ng kwarto, gagawin ko yun guys, para mas mapalamig agad yung aircon natin or yung room or area natin ng aircon natin. Bakit? Kasi guys, kapag ka nag-circulate na yung malamig na hangin sa room or area natin, agad na pong mag-automatic off yung compressor ng aircon natin. But take note lang guys itong pag max out ng fan speed na ito, this is only good for 3 hours or for the first 3 hours na paaandarin natin ito sa ating room. That is because para lang mapabilis niya na mapalamig ang area. Okay? Siyempre guys, kung nga namang mapabilis ang paglamig ng area, as I mentioned earlier, ang aircon po kasi ganun ang design niya sa pag-andar. So, the more na mabilis siyang mamatay or the more na mabilis mamatay ang compressor niya, the more na less na kumukonsumo siya ng kuryente. Tandaan natin guys na ang aircon natin, malakas lang naman ito sa kuryente dahil sa compressor niya. Wala nang iba. Hindi po lalakas yan dahil sa fan speed. Kasi ang fan speed natin guys, ay parehas lang naman ang wattage niyan na kinukonsume sa pag-andar niya. Either number 1 pa yung fan speed niyan, or number 2 or number 3 or number 4 or number 5 pa yan. Pare-parehas lang ang wattage niyan. Pero pag ang compressor ang umandar ng sa aircon, yun ang medyo mabigat na kumukonsumo ng kuryente natin. Marami rin ang nagsasabi guys na maganda daw ang dry mode na settings. Pero ako guys, sorry to say, pero hindi ko po nire-recommend ang dry mode sa ating aircon dahil ang dry mode guys ay ibinibigay lang nito ang 50% na aircon capabilities natin sa ating aircon. So kumbaga guys, kahit na ano pang gawin natin with dry mode, baka ma-stress lang tayo sa kanya at baka isipin pa natin na baka hindi kaya ng aircon natin na magpalamig ng ating area or room kung nasaan ito. Kasi guys, yung dry mode na yan, matagal nang pinag-uusapan yan at matagal nang pinag-aaralan yan ng mga iba't ibang mga experts. Pero talagang hindi po advisable na gawing regular settings ang dry mode. Ang dry mode guys, totoo nakakapagpatipid. Pero it will not satisfy you with your convenience, or it will not satisfy you yourself with your sa pagpapalamig. Kasi ngayon nga guys, as I mentioned earlier, siguro guys, ang dry mode advisable lang yan sa mga malalamig na lugar. So, kumbaga, mabilis magpalamig ang ating aircon. Pero kung tayo ay nasa lugar na mainit, grabe yung init, hindi po advisable ang ating dry mode. Okay? Lagi ko pong nire-recommend is cool mode lang. And of course, for the first 3 hours, maximum natin ang ating fan speed. At kung kaya pa natin dagdagan, magdagdag pa tayo ng another external electric fan. Okay? Mas maganda rin guys kung yung electric fan na mabibili nyo is yung may remote control para hindi na po kayo tayo ng tayo para magbukas at magpatay ng electric fan ninyo once na lumamig na po ang area ninyo.
marami na po ang nabibili ngayon ng mga electric fan na di-remote control. So, maghanap lang kayo. Konti lang naman ang price difference. Siguro nasa 100, 200 pesos lang ang price difference nila. So, kung sakali man na natutulog kayo at gusto nyo magpalamig agad ng lugar ninyo or ng room ninyo, maganda na samahan nyo ito ng electric fan. Magkano, ilang watts lang naman ang electric fan, guys. Pero for the first 3 hours lang yun, guys, ha? Or at least kung kailan niya mapapalamig ang room ninyo. Siyempre, baka naman mangisay kayo sa sobrang lamig sa pagpapaandar ng ating electric fan and at the same time ng ating aircon. So, yun po ang ating third aircon tipid tips. I hope naiintindihan nyo po itong what do you call this? Third topic na ito. Okay, so proceed na po tayo nito sa ating fourth aircon tipid tips. Okay guys, so ano ba ang ating fourth topic or fourth aircon tipid tips natin sa video na ito? Okay guys, so itong fourth aircon tipid tips naman na ito na masasabi ko sa inyo or mai-share ko sa inyo guys ay related naman po ito sa area kung saan nandoon ang ating aircon. Ano ba yon guys? As much as possible guys, kung kaya rin po nating i-seal ang ating room or ang ating area, as much as possible guys, gawin na po natin. Bakit? Ayan guys, so kung mapapansin nyo guys, ito. Ayan. Okay? Nakikita nyo ba yan? Rubber seal po yan guys. Okay? Tingnan nyo yung ano guys, yung nakakapasok na daliri ko dyan sa ilalim yan. Just imagine that guys, kung wala itong rubber seal na to. Okay? Kung wala yung rubber seal na yan guys, dire-diretsong palabas yung hangin na pagpapalamig na ginagawa ng ating aircon. Okay? So siyempre, ang tendency nun guys, yung lamig na pinuproduce ng ating aircon, natatapon lang. Dahil sumisingaw. So, again, para po makatipid tayo sa ating konsumo sa kuryente, siyempre guys, as much as possible, yung area kung nasaan ang ating aircon, dapat sealed yan. Ano pa man ang mangyari. At wag din natin, siyempre, kung kakalimutan guys, ayan, tulad na lang ng mga bintana natin, wag natin nahayaan na may mga nakabukas yan. And ayan guys, so kung mapapansin nyo, pati itong kabilang pinto ko, nilagyan ko yan ng rubber seal. Yung rubber seal na yan guys, you can get that in Shopee at around 200 pesos. Ayan, ganyan na po siya. 1 meter na po yung haba niya. So, at that price point, guys, malaki naman yung kapalit na savings noon afterwards. Siguro, halos magsi 7 months na yan sa akin, yung rubber seal na yan. And, halos walang nakakatakas na ano dyan, guys, na lamig ng aircon. That's the good thing with a sealed room or area where your aircon is. Tandaan natin, guys, siyempre, ano pa man ang pagtitipid na gawin natin, kung hinahayaan din natin ito na makawala o binabaliwala lang natin, wala rin mangyayari sa pagtitipid natin sa konsumo ng kuryente. So yun po ang ating fourth aircon tipid tips. Okay guys, so dito na po tayo sa last but not the least, the fifth aircon tipid tips that I want to share with you. Okay, so this is related naman guys from the third topic natin dito sa aircon tipid tips, which is the, as I am telling you, with the settings. Okay, so the aircon settings natin or remote control settings natin. Okay, so this is related purely to the settings that we usually use with our aircon. Okay, so as I have mentioned earlier guys, with the third topic natin, yung dry mode settings. Okay, so about the dry mode and about the best settings that I shared with you, which is the cool mode. Okay, ayun guys, ang masasabi ko lang guys, hindi po tama uulitin ko lang po ito, kumbaga bali dinagdag ko lang talaga ito para maging 5 yung aircon tipid tips natin, pero talagang 4 lang naman talaga ang aking balak na i-share, pero para maging odd number siya, ginawa ko ng 5. So yun guys, being mentioned a while ago with the third topic, which is about the settings of our aircon. Ayun, as I mentioned, hindi po tama na masyado tayong nagtitipid. Tandaan natin guys, na bumili tayo ng aircon para sa convenience natin, hindi para magtipid lang ng magtipid sa konsumo ng kuryente. Sana sana bago tayo bumili ng aircon, sana ang ginawa natin nag-isip muna tayo na sana hindi na lang tayo bumili ng aircon, di ba?
Kaysa naman sa bumili tayo ng aircon tapos puro naman pala tipid tayo. Bandang huli guys, baka naman na ang mangyari, imbis na mag-enjoy tayo sa aircon na binili natin, may stress lang tayo. Okay? So, yun ang ating 5 aircon tipid tips that I want to share with you.